Akong i-share sa inyo ang gamay nga message mga igsoon about sa the second coming of Christ. Actually mga kaigsunan, kining second coming sumala sa nasulat, nakalimot ko sa page, yun dia. Secret controversy. Yun dia, one of the most solemn and most glorious truth revealed in the scriptures is that of Christ's second coming to complete the great work of redemption. So muna siya giingon di mga kaigsunan. So one of the most solemn and yet most glorious truth revealed in the scripture is that of Christ's second coming. So nagpasabot mga kaigsunan nga kining mensahe sa second coming sama sa eskwela ka, muna siya gitawag nga graduation. Ni kamot kay ka aron makapasar ka, dagko kay ka grado kay pag graduation na kay award. Mao po ni siya mga kaigsunan sa atong pagpangalagad. Ni kamot kay sa kalibutan, serbisyo, bisan sa atong mga negosyo, unahon gyud atong Ginoo. Naagi Ginoo permi nga naman. Tungod kay naghuna-huna ta nga sa pagbalik unya ni Hesus ni Kristo, aduna tay reward nga madawat. So kinabuhing dayon katong di magmatinumanon, walay katapusang kamatayon. Apan mga kaigsunan, kini siya nga topiko. Gusto lang nako ipadayag gamay nga controversial po na siya nga topic. Controversial. Actually dugay nako ni siya gitun-an mga kaigsunan tungod kay nakabot ko sa Cagayan mga igsoon. Nakabot ko sa saksi mo po na akong igsoon ni Subit. Kabot mi dito sa Claveria sa Elijah. Nakabot ako dito. Sa dayang laminaw ko sila mensahe. Ayun sila nga. Istorya man po ko. Istorya man po ko nga actually sa plano sa kaluwasan ang katapusan mao ang second coming of Christ. So ako pumunta na nagpaabot to mo nga si Jesus mo balik pag-usap. Siya nga ay tuon na kalim nga katong Hesus nga misaka sa langit. Mo balik po pag-usap. Ingko nga mo ba? So sa dugay-dugay yung pagpuyo dire, wa na day mo naghuna-una nga mo balik pa si Jesus. Kay ingon diha nga mo balik sa pag-usap aron sa pag-reward sa matag usa. Yan sila nga ay na pag-una-una nga mo balik pa to siya kay niabot na siya. So, nalibog ko atong panahon na makaigsunan kay akong nabutas akong nauna nga mabalik dito si Jesus tumisaka sa langit. So, muna nga wala ko na namutang kung basig deception So, magtuon ko. Tunan ako kung tinuod ba gid siya. Kay ginaingon din sa Patriarchs and Prophets, page 52, whatever contradict God's words, we may be sure proceeds from Satan. So, nauna na ko, ginawa po ko. Basig, himo kong babag ani nga grupo. Kung panitan, himo mo kong babag, apatyan na lang ko. Kay, mahimo mo kang babag sa kamaturan. So, katapusan, laglagon, ramang gyapon ka. So, gyapon na lang ako. Kung karon man mahimo kong babag, so, kuhaan na lang ako kinabuhi kaysa may mga babag. Wak man po kung kuha mo igsoon. So, abot ang time nga nagwali si teacher. Si Teacher Park, actually mo na siya ang ilang leader da makaigsunan. So mo na iyang wali. I-quote niya ang 1 Corinthians 15, 51 to 57. So naingon siya, behold, aniinon diha makaigsunan sa quotation, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?
The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So, muna siya ang unang verse nga, gi-quote niya. So, ikaduha mga kaigsunan, second coming mo na siya nga quotation tanan. Second coming nga, katong mo, in the twinkling of an eye, mausab ang mga matarong, unya ang mga dautan, unya ang mga matarong nang matay pagbanhawon. So, makita na siya sa 1 Corinthians 15:51. Unya gi-quote po niya ang 1 Thessalonians 4:16 ug 17. Ingon niya diri. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. So, ang Ginoo sa iyang kagalingon mo, naog gikan sa langit, uban sa dakong singgit, sa Pangulong Manulunda, uban sa dakong trompeta, unya ang tanan di akang Kristo mga banhaw. Then we which are alive, are remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So, katong mga banhaw o mga buhi, i-caught up together to meet the Lord in the air. And so shall we either be with the Lord. So, kita na makigkauban na si kanunay sa Ginoo. Wherefore comfort one another with this word. Ingon si Apostol Pablo. So diri pod sa Mateo 24:30-31, hinaingon diri makaigsunan, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. So gipadayag diri makaigsunan nga mo appear ang sign sa anak sa tao sa langit, unya ang tanan nga mga tribo sa yuta manag agulo. Unya ila makita ang anak sa tao moabot sa panganod uban sa dakong gahom og dakong himaya. Unya iyang ipadala ang iyang mga manlunda with great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to other. So mo na siya makaigsunan, human nga mobalik ang anak sa tao din si Kristo, yang tigumon ang tanan niya mga elect gikan sa four winds, sa upat ka tumoy sa yuta, so worldwide. So humana na mga kaigsunan, ang komentaryo niya nagyan siya, now it is written that the Lord himself will come with his angel with a great sound of God's trumpet. At that time, the dead will first rise, and the living will be lifted up into the clouds to meet God in the mid-earth. Nasa pangutana din makiksunan, ako rin i-share gamay kay basin dahil nalimbungan ta, Brad. Bradisin. Share na ko sa inyo kay wasig nalimbungan mo. So, atong timbang-timbang kamatuoran. So, ginayon diri. Gingon niya, what Jesus is this? So, kinsa man nga Hesus? Is it Jesus of 2,000 years ago? Mao ba ning Hesus atong 2,000 anyos? All denominations of the world, SDA, Protestants, or Catholic, all think that this Jesus, that this one Jesus who ascended to heaven, will come again upon the clouds. This common knowledge in the world, whether they are theology, school graduates, or just have started to believe in Jesus yesterday or today, this is how they all think. Sa mga SDA, mga Protestante, mga Katolik, naghuna-una sila, katong Hesus ng misaka, mo'y mabalik pag-usab. So, mao po na inyong giuna-una. Mga school graduate man ka, theology, so mao gyud na ilang giuna-una. But Jesus did not say that. After the first Jesus completed his sacrifice, he was resurrected and awakening his trophies of victory, the 24 elders, who rode upon the cloud and had a coronation ceremony as the King of Kings and Lord of Lords. And he seated on the right side of God. So, si Jesus daw, pagkabanhaw niya, nagdala siya 24 elders ngadto sa langit, unya naglingkod siya sa tuong trono sa Ginoo. So then this Jesus, who is the King of Kings and Lord of Lords, this God seated on the right side of God the Father's throne, do you think he will come down as a man to die repeatedly again? It is written like that in the Bible. So naguna-una bata nga katong Hesus nga to sa langit naglingkod sa trono sa Dios, nga mobalik na po siya sa yuta, unya mahimo na pong tao, unya mamatay sa makadaghan. Kay sumala sa Biblia, mo man ni siya
nga mamatay daw siya sa makadaghan, mahimo siyang tao. Or if that Jesus seated on the right hand of God were to come down riding upon the cloud, then is there anyone on this earth who could be saved? Kaya kung mubalik daw to siya diri sa yuta, naglingkod na siya sa trono, nabaday usa nga maluwas. There would be not a single person who could be saved. Walay usa. This world has been completely trampled on by the demon, and they are only the children of the demon's hair. Isn't that right? Those who profess to believe in Jesus are more demonic right now. So kadtong nag-angkon nga mga tao ni Jesus, ang tuo kan Jesus, mas labaw silang mga demonyo. They are all greater swindler, much more evil and crafty, merely wearing a mask. Merong takuban ra ba? So kung mabalik si Jesus, nga katong tuwa sa langit karon, kung mabalik siya pa usab, walay usa nga maluwas. So, ang sa gingon dere, sa iyang giingon, but if you look in the words of prophetess, so ato ning tun-an mga kaigsunan, sumala daw sa giingon ni Sister White, it is written that when Jesus comes again, nasulat daw nga sa demo balik si Jesus pag-usab, He will transform men with an undefiled new truth. So atong libalan mga kaigsunan nga kung mabalik si Jesus, close of probation na. Pero whereas diri ang iyang giingon, nga kung mabalik si Jesus pag-usab, sumala daw ni Sister White, iyang bag-ohon ang mga tao pinaagi sa bag-ong kamatuoran nga wala nahugawan sa mga tao, mga bakak. Unya, ang mga katawhan magmalipayon bisan asa kini nga Hesus mo pakita. It is written that He will come with a new truth, undefiled by the dirty false theology of those humans and transform men. So, ang pagbalik tayo ni Jesus, sumala sa gingon diri ni Teacher Park, nga kung mubalik sa pag-usab, magdala siya kamatuoran, so magwalis siya, niya ang mga membro niya makasabot, niya mabag-o. So mao na siya meaning sa second coming of Jesus. It is written like that in the words of the prophetess. So nasulat daw na siya nasama niini sa pulong sa propeta or sa spirit of prophecy o Sister White, prophetess man. Prophetess babae. Sister White. So mao na siya pagkasulat. Pero akong gilukit-lukit mga kaigsunan sa spirit prophecy, kaya naman tayo apps dire nga i-type ra nimo ang word, mo-appear dahil na siya ang tanan. Pero gilukit-lukit na ko nga, kung balik si Jesus, magdala siya bagong kamatuoran, iusbo niya ang tao. Wala ko nalukit, so dito ko sa laptop, kay mas high-tech ang laptop, lukit na ko. Pamuyapon ko yung nalukit. Una-una na ko, nga naman po ni si Teacher Park kumuhali. Di man ihatag ang page. O passage nga, i-quote niya ni diri nga passage aron masabtan ba? So iyarang ditso nga ingon daw si Sister White nga kung moabot daw si Jesus uban sa bag-o nga pagtulunan. Unya baguhon niyang tao. However, Ellen G. White recorded like this, even she didn't know what this was. This final Christ was hidden from Moses and completely hidden from Ellen G. White 100 years ago. That's why even Ellen G. White thought that the one in the Bible, written in the Bible, who will come with his angels with great sounds of God's trumpet is Jesus of 2,000 years ago. Itago daw siya kay Moses, tago po kay Ellen G. White. That is how it is recorded in the spirit of prophecy. But even without herself knowing, she had written that this Jesus who comes again will come with new truth that has never been defiled by theology. Apan bisan pa niana, ang teaching nga si Jesus mo mobalik pag-usab, punado siya nasulat nga kining Jesus nga mobalik pag-usab, moabot siya uban sa bag-o nga kamatuoran nga wala na defile sa mga theology, mga tawhanod ug ni Satanas. Unya i-transform niya ang mga tao, baguhon niya ang mga tao. Thus this Jesus will be welcome with cheers and rejoicing wherever he goes. They will be so happy to see him. So mao ni siya mga Brad Manuel nga ang iyang pagtuon nga si Jesus mahimo pagyod nga muwali dinhi, so magantos pa siya unya i-transform niya ang tao, ang mga tao. Unya so napagid rin mga igsoon. So this advent in Chinese character means coming the second time. This does not mean that one being will live and come back again. So wala daw ni nagpasabot ang second coming nga ang usa nga miadto sa langit ug mobalik pag-usab. But Jesus said, I am going to my Father, but there will be one who comes in my name, the name of Jesus.
who is the helper. So kini nagpasabot dahil sa laing katabang nga mong Holy Spirit. Samtang mibiya si Ginisos, niingon siya nga, ako ipadala ang balang Espiritu nga mahimong mudala sa akong ngalan. Come in my name. So, mudala gyapon sa ngalang Hesus. He will be with you for eternity. To be with you for eternity means all His actions will be uniform with yours. So the whole world thinks the second advent means one being will go up and come again the second time. So ang tanang kalibutan nagtuo daw nga katong usa ka tawo misaka sa langit mobalik pag-usab. But they are completely wrong. This refers to the second Christ. It refers to the second Jesus who comes. Muna siya nga affected na tanan ni Brother Manuel. Okay. Kung wala tayo mituo sa iya ha, so di ta maluwas. Kay we are completely wrong. So ato ni siyang pagkatun-an mga kaigsunan kay basig na tasasayop unya di ta maluwas. Nagtuo tang madto paabot ta kang Kristo unya dili man dito si Hesus ang atong di man dito mao ang Hesus nga atong ipaabot kay siya man di ay. So wala man nila gi-reveal, ako i-reveal ani migson. So this Jesus is already seated on the throne as King of Kings and Lord of Lords. So do you think he'll be born as a child again? To be beaten by the people, drag around and slap again. Do you think it will be like that? So kay katong Jesus, to naman sa langit, naguna-una ba to siya nga naguna-una ba daw ta nga mahimo pa siyang matawo pag-usab, unya pagabunal-bunalan o pagasagpaon sa mga tao. So, ang point niya nga kung mubalik manhi si Jesus pag-usab nga mahimo pang magpakatawo pag-usab unya magantos unya laparuhon na pod usab kay mao daw nang gisulat sa Biblia. When he appears on the white clouds, those who curse him as a false religious leader of Elijah Gospel Missionary Institute will be utterly astonished. Ma-astonish sila. Kay nagtuo sila nga si Jesus mo'y mubalik pag-usab pero ilang makita kung kinsay naglingkod sa maputi nga panganod. Kadto daw nagtunglo kaniya niingon nga false religious leaders Elijah Gospel Missionary Institute sila ma-astonish or mahimong matingala. It says that each and every person will see. So, ang matago sa katao ilang makita who it is wearing the crown. Kinsa katong nagsulob sa corona si Jesus ba ug ang katapusang Kristo. With his or his own eyes makita sa matagusa. They thought it would be Jesus wearing a crown. They will be absolutely amazed. So matingala sila, naguna-una sila nga si Jesus da itong mubalik pero dili man di ay. Dili man di si Jesus nga katong 2,000 years ago. So kani man din katapusan Kristo sa to pa ma-amaze sila, matingala gid daw sila. That's why when Jesus of 2,000 years ago when on this earth, he never referred to himself as I, but as the Son of Man. So wala niya I will come again, but the coming of the Son of Man. And at the end, he used the word Son of Man coming with the clouds. That's why the enemy was never able to figure it out. Now, humans couldn't grasp it at all. Because it is written, the Son of Man, and Jesus of 2,000 years ago referred to himself as the Son of Man also. Everyone thinks that the Son of Man who will come upon the clouds, it is him. So, naguna-una sila nga Son of Man po si Jesus. So, ang mo abot sa ikaduhang pagbalik, si Jesus God. But they were all completely deceived. So kita mga igsoon nga nagtuo pa ta nga si Jesus nga to sa langit, na-deceive ta. So kung na-deceive ta mga kaigsunan, di kita maluwas. Do you understand but this mystery been unraveled for all of you? Apan kana daw nga mystery nga dili na si Jesus mbalik padayag sa dulnara. So sila ray nakabalos kamatuoran mga kaigsunan. Karon mga igsoon, dako pa man atong panahon. Taas pa man atong panahon. Atong isumaray gamay. So, gingon niya mga igsoon, this God seated on the right side of God the Father's throne. Do you think he will come down as a man to die repeatedly again? It is written like that in the Bible. So, kung kato daw Dios nga katong Hesus nga naglingkod sa tuo nga trono sa Ginoo, kung naghuna-huna pa ba kamo nga siya mo balik ingon nga tawo na usab o niya mamatay sa subli-subli kay mao man ay gisulat sa Biblia. So atong
Imbestigahon mga igsoon kay gidaingon man nga whatever contradict the scriptures, we may be sure proceeds from Satan. Sa sumpay ana sa unahan gingon nga all the lessons which God purposed to write in His Word are for our warning and instruction. They are given to save us from deception. Ang sumpay, whatever contradict God's words, we may be sure proceeds from Satan. So pag-ingon diri nga nagtuo ba kamo nga katong Hesus nga to sa langit mo abot siya ingon nga tao og magantos og mamatay na pud sa subli-subli kay mao man ay nasulat sa Biblia. Apan sa diha akong gisusi ang Biblia may igsoon kay mangita gud ta kamaturan. Susi nako nga nabay mabasa nga si Kristo mamatay sa subli-subli. Kay sa Santo Ray Doctrine katong karnero patyon man to sa makadaghan. So akong gikuan Biblia may igsoon wa mo koy nakitaan. Okay nakitaan nga nag-ingon nga si Jesus manhi diri sa kalibutan ug maganto sa subli-subli ug mamatay. Pero sa Hebrehanon mga kaigsunan, sa Hebrehanon 9:24 hangtod 28, inayon diri. Ato ring tun-an gamay migsuna. For Christ is not entered into the holy places made with hands which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. So, tuwa na si Jesus dito sa langit. Nisulod siya sa holy places. Kanya, dili lang figure, kung dili sa true sanctuary God. Sa 25, yun yung diri, nor yet that he should offer himself often. Dili pod nga, iyang i-offer, iyang kaugalingon, magpakamatay siya sa makadaghan. As the high priest entered into the holy places, holy places every year with the blood of others. Kaya musulod man siya sa holy places, ang most holy place, pinaagi sa dugo sa uban. Kaya mo patay man to sila. Dili daw sama niya nga magpakamatay pod siya o magantos sama ni. For then must he often have suffered since from the foundation of the world. Kay kung ingon ana man, so magantos po siya. Umihimo siyang tawag magantos, sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. But now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Apan sa katapusan sa gi-appointed nga panahon, niabot si Kristo og ni-offer siya ang kaugalingon sa dihang namatay siya sa cross. And, sa 27, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for Him shall He appear the second time without sin unto salvation. Pero sa Biblia, mga kaigsunan, klaro diri kayo, nga dili na siya mo-offer sa iyong kagalingon, nga mag-antos na pod. Apan gingon diri kausa, gi-appoint nga, sama sa usa ka tawo, gi-appoint siya nga kausa mamatay, unya human niya na ang paghukom. Sama usab kang Kristo, namatay siya kausa, offered himself to bear the sins of many. Unya ikaduha ni, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Ang prophecy mga kaigsunan, mo-appear siya sa second time, walay labot sa sala, apan ngadto sa pagluwas. Kay kanang second coming giingon diha. Ang second coming ang sa great controversy mga ison gingon diha nga for the final redemption. Kaon niya ang tanan nga mga matarong dinhi sa yuta iyang luwason danon sa langit. Pero wala na siya labot sa sala without sin unto salvation. Wala labot sa sala. Sa to pag wala labot sa sala, di na siya mamatay tungod sa sala nimo, tungod sa sala nato. So wala na offering nga mamatay pa siya. So diri mga ison sa Hebrehanon 10:15 gingon pod, by the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Sa ito pa, muli siya. Kita giluwas o gibalaan sa usa ka offering sa lawas ni Jesucristo, kausa og alang sa tanan. So, gikan kang Adan, naluwas to sila pinaagi sa pagtuo kang Kristo sa mga halad-halad. Gikan na pod kang Kristo sa iyang kamatayon, hantod sa ato karon naluwas ta. Wa naman ta nagdalag mga kardero aron i-offer. Kaya nga naman si Jesus naman atong Cordero. Moto nga avail to tanan gikan sa creation hantod sa atong panahon karon. So once and for all ang kamatayon ni Jesus. So and every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away the sins. But this man after he had offered one sacrifice for sins forever sat down on the right hand of God. So wala na siya gingon nga mobalik pa siya aron magantos. So niingon siya gina nga naguna-una pa mo nga ang katong Kristo nga naglingkod sa trono balik pag-usab aron magantos pag-usab kay mao man ang sulat sa Biblia. Pero akong kuan wa may nasulat sa Biblia nga magantos pa pag-usab si Kristo.
Mubalik siya diri, dili na siya maantos. Oh. For by one offering, he hath perfected forever them that are sanctified. Usa lang halad. Kompleto na to ang halad ni Ginisos. Sa din siya natapos na. Oh, sa to pa, wala na ilaing Kristo nga maabot aron nga magantos alang sa sala sa kalibutan. Kay gibayaran naman to. Oh, ay kaduha nga isummarize na to, makaigsunan na tong tunan, naning giingon po niya. So this Advent in Chinese character means coming the second time. This does not mean that one being will live and come back down again. But Jesus said, I am going to my Father, but there will be one who comes in my name, the name of Jesus, who is the helper. So, wala daw na siya nagpasabot nga katong Jesus, mobalik pag-usab, apan nagpuwen siya sa ikaduhang helper, Holy Spirit, nga mudala sa iyang ngalan. So, gingon dia, He will come in my name. So, ang Holy Spirit, mudala sa ngalang Jesus. So, mo na siya ang second coming ni Jesus daw. Oh, who is the helper? To be with you for eternity means all his actions will be uniform with yours. So the whole world think the second advent means one being will go up and come again the second time. So una-una daw ang tibok kalibutan nga katong usa nga misaka mao ra po mobalik. Pero ang point niya dire, ang Holy Spirit na magdala sa second coming. Maabot. So dili na siya personal. So kay naguna-una man sila ang tibok kalibutan, naguna-una man nga mobalik si Jesus katong persona gyud. Ang gingon niya diri, but they are completely wrong. This refers to the second Christ, it refers to the second Jesus who comes. So, diri makaigsunan iyang giingon nga maganto si Kristo ug mamatay sa makaduha, natubag na to maigsoon nga dili na siya mamatay sa ikaduha, di na siya magantos mabalik diri. So, diri na po sa ikaduha maigsoon, ang gingon diri nga moabot siya pinagi sa Holy Spirit. Nya mahimong tawo ning katapusan nga panahon nga mo na siya ang Holy Spirit. Mo na siya ang second coming. So dili na gyud mabalik maigsoon. Pero kung atog yung subayon mga kaigsunan sa Desire of Ages, unya diha pod sa Acts maigsoon sa buhat niya sa 1 Thessalonians 4:16 ug Matthew 10:31 gikot ni siya sa Desire of Ages mga igsoon. Sa giingon dere, Christ had ascended to heaven in the form of humanity. The disciples had beheld the cloud receive him. The same Jesus who had walked and talked and prayed with them, who had broken bread with them, who had been with them in their boats on the lake, and who had that very day toiled with them up the ascent to Olivet. Katong yun, the same nga Jesus, katong nagkaon, katong kauban nila nga nag-istorya, katong kauban nila sa mga boats, unya sa katapusan, niadto sila sa Mount Olivet. Ang gingon diri, the same Jesus had now gone to share his Father's throne, and the angels had assured them that the very one whom they had seen go up into heaven would come again even as he ascended. So, pasalig yun sa mga manlunda nga katong usa nga misaka sa langit, mo gyud mo balik pag-usab. Sama sa iyang pag-ascend. Ingon diri, and the angel, unsa gingon diri? He will come with clouds and every eye shall see him. The Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise. The Son of Man shall come in his glory, and the holy angels with him. Then shall he sit upon the throne of his glory. So, naisgot rig Son of Man, nga mabalik uban sa mga manlunda. So, gikot po din niya gaina, nga mga passages nga dili ni si Jesus. For dili makaigsunan, gingon diri, thus will be fulfilled the Lord's own promise to his disciples. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. John 14 verse 3. Well might the disciples rejoice in the hope of their Lord's return. Ang iyang mga disipulo nagmalipayon sa paglaom sa ilang master nga mobalik. Pero kung ang Holy Spirit pa mga igsoon, atong ibutang sa praktikal, niabot man ang Holy Spirit after 40 days, nasa 10 days. Sa Pentecost, miabot ang Holy Spirit nga gisaad ni Ginisos. Pero after sa Pentecost nga na-filled ang mga disipulo sa Holy Spirit, usa ilang giwali. Nagwali ba sila nga katong Hesus kami saka sa langit dili na ay na magpaabot ato kay di na tumabot. Ako na ang Holy Spirit moy niabot. Nga mao ang nagdala sa papel sa ikaduhang pagbalik ko. Basaha ang Acts hangtod Revelation, wala man po no? Wala gi kay history nga naingon ang mga apostoles nga after nadawat nila ang promise ng Ginisos nga mosaka padala yung espiritu nga
Ang espiritu na maong Hesus nga nagdala sa ngalang Hesus, unya katong Hesus nga tuwa na sa langit, di na to mo abot. Pero kung atong basahan 1 Thessalonians sa Revelation 1, ang ila tanang pagpamatuod sa mga apostoles nga katong Jesus nga misaka mobalik pag-usab. Bisan pa panahon sa Seventh Adventist, si Sister White, katapusang propeta, iyang yung gingon nga katong Hesus after sa mo iyang bulaton sa late ng santuaryo mobalik pag-usab. Ewa mga igsoon? Mao na iyang pagpadayag. So una-una nako sa mga kamatuoran ani. So ikatulo na tong diskasan mga kaigsunan. Kay gisaad man gyud. But if you look in the words of the prophetess, it is written that when Jesus comes again, He will transform men with an undefiled new truth, and that people will rejoice wherever this Jesus appears. So ako na siyang gi-review mga kaigsunan. Kung nagyo na siya mabasa sa Spirit of Prophecy, kiningon man rin, it is written in the words of the prophetess. Pero sa pagpangita na ako tanan review mga kaigsunan, i-type na ako na tanan sa search, wa man gyud makita. So akong gipangutan nga wa mo pud ning ibutang ang page no. Kung naa man gyud, wa man gyud ako nakita, pero ang nakita diri mga kaigsunan nako, diri sa Great Controversy 490, paragraph 2. Unsa gingon diri? When the work of the investigative judgment closes, the destiny of all will have been decided for life or death. Provision is indeed a short time before the appearing of the Lord in the clouds of heaven. So gipadayag diri nga provision is indeed a short time before the appearing of the Lord in the clouds of heaven. Si Sister White ingon ani. Nga sa diha ang buhat sa hukom investigatiba sa langit ng santuaryo, investigative judgment, matapos na ang tanan nga mga destiny sa tao ma-decided for life or death. Gingon diri, Christ in Revelation, looking forward to the time, declares, He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. So sa diyang matapos na diyang bulaton sa litong santuaryo, close of provision. Kabingon man siya, siya nga matarong, magpakamatarong, siya nga dautan, magpakadautan. Mubalik din siya. Ang sa'yo naging Andre, and behold, I come quickly, and my reward is with me. So kung atong tanawon sa sanctuary doctrine, namatay si Giniso sa outward court, dahil sa yuta. Sa earthly sanctuary, ang karniro, gipatay sa outward court. I-minister ang dugo ana nga karniro sa holy place. Pag minister ana, iwisik-wisik sa tabil. So mo na siya ang pagpundo sa sala sa sanctuaryo. Once a year, musulod ang high priest sa most holy place. Unya, human sa pagsulod niya, gingon dito nga, sa diha daw ang high priest musulod sa most holy place, mo come out siya to bless the congregation. Gingon sa Great Controversy, after the work of Christ in the most holy place, He will come out and come again the second time to bless His waiting people with eternal life. So, ang second coming niya, nana siya sa sanctuary doctrine. So, kung kwaon ni mo ang second coming, mga kaigsunan, giguba ni mo ang sanctuary doctrine. Kung kwaon ni mo ang investigative judgment, giguba ni mo ang iyang buhat sa most holy place. Kung kwaon ni mo ang pagministeryo niya sa holy place, giguba ni mo ang iyang pagministeryo sa kinatibukan, second coming, most holy place, o kuan. Unya, mugunit ra ka sa kamatayon niya sa cross, mutuo ka nga namatay siya sa cross, unya diha ra kutob. Complete truth ba na siya? So, dili no? Kaya ang complete truth, sanctuary doctrine, dili lang ang kamatayon niya sa cross, apan pagministeryo, pagsulod niya sa pinakabalang dapit, o ang second coming. Pero kung kwaon ni mo second coming, gibungkag ni mo tanan sanctuary doctrine. Mo na siya makaigsunan, klaro kayo diri nga, after daw, his work in the most holy place, siya mabalik pag-usab. Great Controversy 490. Diri pod sa sumpay makaigsunan sa Faith I Live By, page 213, gingon diri, the work of investigative judgment and blotting out of sins is to be accomplished before the second advent of the Lord. So kining investigative judgment mga kaigsunan, unya kining blotting out of sins, gingon diri nga i-accomplish sa dili pa mabalik si Kristo. Since the dead are to be judged out of those things written in the books, it is impossible that the sins of men should be blotted out until after the judgment at which their cases are to be investigated. Investigative judgment man karon sa langit. Unya katoro ba ang musulod lang kang Kristo dito sa investigative judgment, mao ang ma-entitled sa benefit sa iyang pagpataliwala. Unya kung wa ka ni sunod dito sa iya ha, di ka ma-entitled.
Wala kay pulos dito sa iya ha. Di siya mulaban sa imo ha. Apan giningon diri, when the investigative judgment closes, Christ will come and his reward will be with him to give to every man as his work shall be. So mo day siyang hanay makigsunan human sa iyang buhat dito sa most holy place, investigative judgment mo balik siya pag-usab. Unya mohatag sa reward sa matag asa sumala sa iyang binuhatan. So sa inyong kaugalingon mga kaigsunan, manhi pa ba si Kristo ingon nga tao? Kamo na bahala mga kaigsunan. Magsakripisyo pa ba siya? Wala man po'y mga evidence mga igsoon, possibly na mga evidence nga di na siya moanhi, di na siya magsakripisyo kausara. Unya diri mga igsoon. Kung panalitan moanhi manggaling siya Brad Manuel, kung manhi manggaling siya aron magwali pa, so open provision pa. Dili pa sira ang kaluwasan. Pero sa great controversy, usaban nga sinulat sa spread prophecy, close of provision na. Pero kung dili pa manggani close of provision, unya mahimo pa siyang tawo og magwali usbon pa niya ang mga tawo pinaagi sa bagong kamatuoran. Ngano wala man gisulti ni Ginisos no? Nga ang moabot ang katapusan Kristo, ang iyang giingon mo ni siya ang giingon may igsoon ni Ginisos. Sa Matthew 24:5 says ganyan, and Jesus answered unto them, take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Di ba? Laing opinion ni Ginisos ba? Kaya kung naapay maabot, but pasabot, okay ra. Mo propisay gi siya daan, nga na maabot, sunod niya, magantos pod. Pero ganang niingon man siya, pagbantay mo, nga walay tao nga makadeceive sa inyo, ha? Kay daghay maabot sa akong ngalan. Unya, mo pasalaag ra ba sa kadaghanan? Unya, sa Matthew 24:24, sumpay mga igsoon, 117, then if any man shall say unto you, lo, here is Christ, or there, believe it not. Kaya natural, kung maanihi siya, ingon nga tao, niya magwali, ang iyang mga membro, maingyo yun, tuaras Kristo dito sa niya na ang lugar. Lo, here is Christ, there is Christ. Wala, yun. Paapan ingon ni Jesus? Kung moingon sila ni anak kaninyo, ayaw ka mo pagtuo. So, pasabot nga, walay lain ba nga maabot? Kung naapay lain mo, ingon nga, ayaw magtuo. Di siya mingon nga ayaw magtuo, na ay maabot. Susihan ninyo kay maabot na siya. Pero pag ingon nga ayaw magtuo, but pasabot nga, wala nila yung maabot. For there shall arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Busa daw, kay manungha mang mga false Christ, mga mini nga Kristo, unya mo show great signs and wonders pa gyud, if were possible, they shall deceive the very elect. Posible nga, bisan pa ang mga elect ma-deceive. Kung moabot siya sa Katoliko, mga Protestante, murag ang mga Adventista, dili ma-deceive daw. Kaysa di keepers man. Pero kung manhin siya sa mga Adventista, sa mga Reform, mga Vegetarian, stricto Sabado. So, bisan ang elect, ay, dili naman natanawon ang ibang mensahe. Stricto minus Vegetarian, stricto kuan. So, kuan guro ni, maugid, tinuod gid ni. So, they shall deceive even the very elect. Apa ano sa gingon ni Ginisos? Behold, I have told you before. Wherefore, if they shall say unto you, behold, he is in the desert. Tuwa siya dito sa desert to. Go not forth. Ayaw mong pag-adto. Behold, he is in the secret chambers. Believe it not. Tuwa siya dito sa lawak. Natural. Kumani si Kristo diri, di siya mupuyo sa kwarto. Mutulog siya sa kwarto. Kay tawhanon man siya. So, kung yun siya nga tuwa dito sa kwarto, ang sa gingon ni Ginisos, ayaw mong adto. Believe it not. For as the lightning cometh out of the east, and shineth even into the west, so shall also the coming of the Son of Man. Kay sama sa kilat mo kilab, gikan sa silangan, makita sa kasadpan, mausab ang pag-anhi sa anak sa tao. Kasi, naay dakong point diri mga kaigsunan sa, naay dakong point diri kaning Matthew 24:27. Ngayon diri, nga bisan diri sa katapusang panahon, si Satanas mo personate kang Jesus Christ. Mapakita po siya sa iyong mga manlunda sa kawanangan. Ingon nga mga manlunda sa kahayag niya. Sundugon kini ang dagway. Mabasa na siya sa kawan Mason. Sa Great Controversy 624. Sundugon kini ang dagway ni Ginisos. Nya ang tibuok kalibutan malimbungan. As the crowning act in the great drama of deception, Satan himself will personate Christ. Crowning act in the great drama of deception during probationary pa ni siya Brad Manuel. Probationary time. Kaya nga nung great drama of deception man siya, nga sirado namang kalawasan. So during probationary time, si Satanas magpakita gid sa kawanangan aron i-deceive niya ang tibuok kalibutan.
The church has long professed to look to the Savior's advent as the consummation of her hopes. Now the great deceiver will make it appear that Christ has come. Mapakita siya sa kaunangan nga niabot sa Kristo. In different parts of the earth, Satan will manifest himself among men as the majestic being of a dazzling brightness resembling the description of the Son of God given by John in Revelation. Grabe, kakuyaw ang pagpakita ni Satanas. Ano sa to? Of a dazzling, he will appear. Of a dazzling being, of a dazzling brightness resembling the description of the Son. Kung unsa to yung description niya, ang preting sulawa ang langit, kay grabing himaya. Ang mga lunda, nagsidlak-sidlak siya, nagsidlak po siya mayo. Maugyo na siya nga description. Mabuhat na siya ni Satanas. Revelation 1:13-15. And the glory that surrounds him is unsurpassed by anything that mortal eyes have yet beheld. So, ang himaya nga nagsurround sa iya is unsurpassed by anything that mortal eyes have yet beheld. Wa gyud nakita sukad kanang mga salida di nga grabe nga mga gahom-gahom, dili nakatupungan ni Satanas sa pakita siya. Unsurpassed by anything God. Nga nakita sa mga tao. The shout of triumph rings out upon the earth. Christ has come, Christ has come. So, napagisinggit sa kusog. Kung nait trompeta ang ingon dito nga, gipatunog kay aron nga, makuha nga mabalik na si Jesus, napagisinggit nga, si Kristo nibalik na. Si Kristo nibalik na. Sabi sunod, the people prostrate themselves in adoration before Him. So, hapa sila tanan. Manimba sa iya ha. While He lifts up His hand and pronounces a blessing upon them, as Christ blessed His disciples when He was upon the earth. Nag-blessing po siya. His voice is soft and subdued. Lumo po siya. Yet full of melody. In gentle, compassionate tones. He presents psalms of the same gracious, heavenly truth. I-reveal po diyan katong heavenly truth psalms nga katong gi-uttered Jesus, which the Savior uttered. He heals the diseases of the people. Ayon po diya ang mga sakit sa mga tao. Apan giningon diri, and furthermore, Satan is not permitted to counterfeit. Bisan pa niya na, grabe ang himaya nga makita, pero nagi usa nga timailan sa katawan sa Ginoo. Unsa man usa? Nadre Satan is not permitted to counterfeit the manner of Christ's advent. The Savior has warned His people against deception upon this point, and has clearly foretold the manner of His coming. So, ito, gipadayag yun ang manner sa iyang pagbalik. O sa ingon diri, there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Wherefore, if they shall say unto you, behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chambers, believe it not. For as the lightning cometh out of the east, and shineth even into the west, so shall also the coming of the Son of Man be. This coming, there is no possibility of counterfeiting. It will be universally known, witnessed by the whole world. Sa ito pa, kung mabalik si Jesus, wala nag-iingon nga, mahimo pa siyang tao, mag-antos pa, kung mabalik siya pag-usap, duwal ang application na yan, Brad. Katong maingon nga na si Kristo, to sa lawak, ayaw magtuo, kay nga naman. Kay kung maabot siya pag-usap, sama sa kilat, mukulab gikas silang makita sa kasadpan. Tanang tao makikita. Kang Lucifer pod, magpakita siya in different parts of the earth. Diri sa Pilipinas, pakita siya. Dito baka sa Mindanao ra, diri sa Visayas o Manila. Unya, dito na po sa kanilang mga lugar. Pero kung si Jesus na mabalik pag-usap, whole earth. 12 hours diri, hayag man. 12 hours diri ngit-ngit. Pero sa diya mo balik sa pag-usap, mo reflex. Tanang mata makakita. So, mauna siya ang usa nga dili masundog ni Satanas. Dili masundog ni Satanas in different parts of the earth man. Mauna siya mga igsoon, ang giingon diri nga, only those who have been diligent student of the scriptures and who have received the love of the truth will be shielded from the powerful delusions that takes the world captive. Kadto ra daw ang diligent Bible student, katong nagtuon gyud word for word sa Bible and Spirit prophecy mga kaigsunan. Kadto lang sila ang shielded, panalipdan sa powerful delusion that takes the world captive. By the Bible testimony, this will detect the deceiver in his disguise. Pinaagi sa Biblia o sa testimony. Muna siya ang
detect sa deceiver sa iyang disguise. Mabasa ba na? Wa may mabasa. Klaro ba na ang nasulat? Wa man pod. Wa ebidensya. So, deception na siya. Oh, to all the testing time will come by the sifting of temptation, the genuine Christian will be revealed. Kinsa ang genuine Christian? Kadto ra gyud ang nagtuon, diligent Bible student. Kadtong it is written tanan. Oh, nay pangutana diri maigsoon. If men so easily mislead now, kung ang mga tao sayon lang man napasalaag karon, ngayon dire, how will this stand when Satan shall personate Christ? Unsaon man nila pagbarog unya kung si Satanas na gyud magpaka-Kristo og magsulob sa dagway ni Kristo and work miracles? Who will be unmoved by his misrepresentation, then professing to be Christ when it is only Satan assuming the person of Christ and apparently working the work of Christ? Kita po nimo nabuhat ba siya sa buhat ni Kristo? Pero Satanas dito. Oh, kung karon malimbungan lang mga ngalaytag tao, unsa pa gyud ka kung si Satanas na gyud ang moabot? So lisod mga kaigsunan. Karon maigsoon, dito mo na nga ako wala man ko ga-judge. Naluoy po gani ko sa mga katawhan dito nga wala gyud sila hinanawan ba, wala po sila gabasa. Muna nga kung sa isulti tuwa rapod, sunod rapod. Mo na siya maigsoon nga lisod na kung wala kay binasaan maigsoon. Wala ka ga-study marag confidence ra ka ba. Dawat ra ka permi sa ipakaon. So, nayo sa maigsoon nga last na kong basahon. Sa di pa ko matapos. Nay quotation ni diri maigsoon. Ato ni siyang ikuan maigsoon kung naay gibasa ani sa Spirit of Prophecy pero wala na gi-mention ang book. Naay gingon ni diri maigsoon no. The Son of Man, Jehovah, will come on the cloud boldly like a mighty conqueror. Not as the one has endured through many hardships in order to drink the bitter cup of shame and curse, but as one who will judge the living and the dead, as a victor in heaven and in earth. Ang gibutang diri, the Son of Man, Jehovah, will come on the clouds boldly like a mighty conqueror. Jehovah, Son of Man. Pero diri mga kaigsonan, gipangita nako na siya nga book. Sa tanan book sa Spirit of Prophecy, wa ko lain nakita ani nga pareha gyud. Nakita nako sa Great Controversy 640. Sa gingon diri sa Great Controversy 640. Jesus rides forth as a mighty conqueror. Whereas iya diri, ayang gibutan diri, the Son of Man, Jehovah, will come on the clouds boldly like a mighty conqueror. Kung gi-revise da. Gingon diri. Not as one was endured through many hardships in order to drink the bitter cup of shame and curse, but as one who will judge the living and the dead, as victor over heaven and earth. His name is faithful and true. He will fight as he judges in righteousness. Diri mga kaigsonan, more gyapon sa Great Controversy. More na ligas gamay ba kay translation ra. Not now a man of sorrow to drink the bitter cup of shame and woe. He comes victor in heaven and earth to judge the living and the dead. Faithful and true. Dito gingon and his name is faithful and true. In righteousness he that judge and make war. So mohor gyapon diri. And the armies which were in heaven, Revelation 19:11, follow him with anthems of celestial melody. The holy angels, a vast and number throng, attend him on his way. So mo na sa pag-ingon sa Great Controversy 640. Ang iya po diri mga igsoon, ang iya po diri, and the heavenly army will follow him. Holy angels that cannot be numbered, a great and vast crowd will accompany him as they sings heavenly songs. Dito sa Great Controversy, with anthems of celestial, with melody. Anthems, so, kanta awit man gyapon. Apan, ang komentaryo ni Dre, when he was born, not a single angel was permitted to sing. And not even a dog bark. But after his victory, a great and mighty group of angels will accompany him. So ang bot pasabotan ni dili si Jesus nga katong 2,000 years ago kay pagkatawo niya daghan makay mga manlunda. Pero iya sa iyang pagkatawo wala gyud usa ka manlunda, wala poy iro nga nagmagot. Pero kung mudaugo na daw siya, mahimo na niya ang after sa iyang victory, ang mighty group of angels musunod na sa iya ha. Ang iyang sunod diri gingon, heaven will be filled with thousands, 10,000s of radiant angels. Grabe po din zone. Ang langit mapuno sa thousands of radiant angels. The scene cannot be described with human pen and no man can possibly even imagine that dazzling sight. So, iya po angkon mga kaigsunan nga kanang padayag siya sa kawalangan,
kini sama gyapon ani, thousands of radiant angels mosunod sa iya ha. Unya, the scene cannot be described with human pen. No human can possibly even imagine the dazzling sight. Oh. The glory will cover the heavens and the sound of praise will fill the whole world. That light will be like the sun. How will he arise? He will go up on the ladder. So mo ang ingon. He will rise like the sun. The dazzling scene cannot be even imagined. That glory will fill the heavens and the sound of praise will fill the whole world. So grabe po din maigsoon ang iyang prophecy. That sight will be like the sun. And the living clouds, heavenly clouds will draw closer and each person will see the King of life. Komentaryo niya, all will see whether it is a Christ 2,000 years ago or the last Christ. So, iyang gipamatud-an nga dili gyud si Jesus ang maabot sa katapusan kun dili si Kristo ni siya ang katapusan Kristo katong Holy Spirit na maabot. Actually gyangkon mo po na ni Teacher Park maigsoon di maginato na kalimod nga siya na siya. Oh. Diri maigsoon sa sumpay gingon niya, now upon his holy head will be the brilliant crown. Diri sa great controversy mo pod nga giningon. Ha? No crown of thorns now mars that sacred head. Oh. But a diadem of glory rests on his holy brow. So, ang iyang ingon diri mga kaigsunan, it is written that his holy head was not the head that wore the crowns of thorns. But here, it's written that his holy head was not marred by the crown of thorns, that he was not the one who wore the crown of thorns. So, bot pasabot, wala man na, kuanan, dili gud to siyang usa nga nag-wear of crown of thorns nga mobalik pag-usap. But, wore a brilliant crown. His face shines far brighter than the sun of the noonday, and upon his garments and his tie is the name King of Kings and Lord of Lords. So, gamit gyapon niya ang King of Kings and Lord of Lords. So, diri sa great controversy sa last mga kaigsunan, ang gingon diri. Last na niya. Okay, last 12 naman. Ako lang tiwason. Oh, note crown of thorns. Atong sabton mga kaigsunan ha. No crown of thorns now mars that sacred head. Sa spirit of prophecy nga pag-istorya sa great controversy 640. Mo ni siyang pag-istorya. No crown of thorns now mars that sacred head. Wala nay corona sa tunok kay gikuruhan mo to tunok sa una. Pero karon wala nay corona sa tunok nga nagpabilin ana. But a diadem of glory rests on his holy brow. Pero ang interpretation dili daw kadtong na nasamaran. Oh, nagpasabot nga dili kadtong tao nga nasamaran, mo na siya kun dili lahi nga Kristo. His countenance outshines the dazzling brightness of the noonday sun, and he hath on his vesture and on his tie a name written King of Kings and Lord of Lords. Muna sa mga kaigsunan, sa diyang ako ning ibasa, walay laing book nga iyang quote kung dili kanira pod. Okay, mao man gisa nga pagka-istorya, naray mga bikil gamay sa mga grammar kay gi-translate man. Karon maigsoon akong napamatud-an nga murag lisod, murag contradict man gud kay diri si Jesus man ang moabot sa ikaduha, whereas didto siya ang moabot sa ikaduha. So, mo na siya mga kaigsunan nga nabutang sa akong nauna kung kita may na-deceive mga igsoon atong tun-an. Oh. Pero sa akong experience mga igsoon, ako na-present kay aron pod nga kamatuoran gud siya. Kamatuoran gud ni siya coming ni Kristo. Mo na atong ipaabot. So kung ma-deceive man ta mga igsoon, so napatay time. So mo na siya maigsoon nga atong tun-an og nga aron sa katapusan dili ta magmahay kay basig sige tag simba, sige tag alagad. Katapusan naday ta sa panid sa sayop. Oh, unya gingon ra ba diha nga sa diha nga ma-deceive ka, mahimo na po kang deceiver. Lisod biya kaya ni maigsoon nga maminaw ko sa imuha nya na-deceive ko sa imuha. Mo nang pud akong iwali didto na himo na po kong deceiver. Oh, unya kung mahimo kong deceiver, mahimo tang instrumento aron sa kalaglagan sa uban. Sud na. Oh. Mo na siya maigsoon nga mo na siya ang doctrine nito, ako mga pamilya to adto. Mo na siya nga serbit na dire, ambot nun sana siya ayang pagtulunan hantod karon para man akong i-share po sa iha kay aron nga iya pong matimbang-timbang ba. Oh, matimbang-timbang niya o nga unsa gyud ang kamatuoran o pangbalitad o ipangtabunan ra ba. So mo lang na siya migsoon kung hinaot nga daghan tag makuha nga pagtulo naning takna sa kadton o kan Dios mga panalangin. Amen.